Pastor John Villarante. Okay, good afternoon, everybody. To our honored parents of our newlywed, and of course, sa ato ang mga honored sponsors, principal sponsors, and all of us here, good afternoon, and happy celebration of this celebration of love. The message of the Lord, the word of the Lord will complete all this celebration. Without the word of God, without the words of God, ang ato ang celebration karon it's not complete. So, ang ato ang words nining kahaponon, this message is not only for the newlywed, but also for us, kadugay na minyo. In times like this, it will remind us, labi na sa ato mga sponsors, principal sponsors, and all of us here. Okay, I would like to talk about the 7 ways to have a happy marriage. But actually, there is no formula for a happy marriage. Amen? But maura na ako ang ato ang pagkahisgutan ngaron, ang mga pamagi nga aduna tay happy marriage. Okay. Ang usa ka tao sa Amerika, akong nabasa, nag-ingon siya nga, mas maayo pa daw moadto sa funeral kaysa magpakasal siya. Sa Amerika na. Why? Because ang usa sa problema sa Amerika is about divorce. Grabe ang divorce sa Amerika. Gamay lang ang problema. Nahimo na siya murag pandemic dito or epidemic stages in America and Australia. Ug ang nakapait sa Australia, labi na sa Australia, kung mag-divorce mo, automatic magtunga mo sa inyong hangkap-tangan. O pag human inyong pinirmahin sa divorce, pwede na ang babae magdala og pagkumbana dito sa maon ninyong balay pagkagabi. The same as true with the husband. Inana ka lisod ang kahimtang dito. O kita diri sa Pilipinas, bulahan kay ta, this is called gentleman's country. Mas nagkuanta, giapas na to ang lalaki diri kaysa babae. Muna nga diri sa tuwa daghan kayong mga husbands nga usahay dali na kay kulatahon ang mga asawa. Kaya nga naman, gentleman's country. Pero isa nga Australian akong gikuan, isa bulahan kay mo diri, pero dito sa Amua, dili gentleman's country, kami mo'y magpakiluoy nga ayaw intawon may og i-divorce. Nga naman, kaya ang among mga hinaguan tanan, mapunta diretso ang katungan. That's their law. Muna nga isa ka tao ni siya, I'd rather go to the funeral than a wedding. Mas maay pa daw kuno nga madto siya sa funeral kaysa magpakasal siya. In our generation today, ganit diri sa Pilipinas, igsoon, gusto na po mo apil aning divorce nga sistema. Pero nalantad diri legal separation o napot na diri annulment, pero ang divorce wala pa ma-approve. So sa atua diri sa Pilipinas daghan kay gitawag og separated couples. Nagakabulag sila in a very simple ra kaayo unta nga mga situation. So today adto ta sa atong couple, Marlon and this newlywed. No, so let us learn many few things about how to have a happy marriage. Amen. So, but before that, atong paminaw ng pulong sa Ginoo, Mark 10:6-9, what the word says in Mark 10:6-9. Mark 10:6-9. Apan sugad sa pagtukod sa kalibutan, lalaki o babayi iyang gibuhat sila. Tungod niini pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makihiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mag-usa
mag-usa ra kaunod, usa dili na di sila duha. Kung dili, usa na lamang kaunod. Busa ang giusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo. God bless His words. Nining kahaponan mga igsoon, the Word of God is very clear. Gabisan unsa ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao. So there are at least 7 ways to have a happy marriage niining kahaponan. Number 1, in Ephesians 5:23 to 25, the words of God continues to speak to us this afternoon that we have to follow God's instruction. Gracia and Manuel? Okay, the first thing to have a happy marriage is to follow God's instruction. What is God's instruction? Let us listen to the Ephesians 5:23 to 25. Kaya ba na mauulo sa asawa? Ngayon man nga si Kristo sa mauulo sa iglesia. Sanlit siya mao ang manluluwas sa lawas. Apan maingon nga ang iglesia nasa pag Kristo, maingon man usab ang mga asawa magapasakop sa ilang mga bana diha sa tanang butang. Mga bana, igugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo sa nahigugma sa iglesia, o gitugyan niya ang iyang kaulingon alang kanila. Okay, ang instruction sa Ginoo na dili na to pwede gugon to have a happy marriage is the husband is the head of the wife and the wife should be submissive to the husband. What does it mean? It means to say nga ang husband should be a leader. Dapat ikaw ang leader. Ang wife should also be a submissive, musubmit ka adto sa imuhang bana. For example, ang wife naa siya'y katumod sa pag-suggest whatever plans you have. But the husband should have to decide because you are the leader. Kumbaga sa inistoryahan pa nato sa Binisaya, ang bana mao ang haligi sa tahanan. Amen? Pero ganong nagkabulag tungod kay daghan kay asawa nga ang haligi sa tahanan gihimog tuklang sa bintana. It means to say, ang lalaki wala nagpaka-leader. Dapat, it means to say, kung leader ka, you should lead by example. You have to love your wife, then the wife will going to submit you. Amen? So that is the first instruction of the Lord, nga the husband should response the love of their wife, to love their wives, sa diha ang ilaha pong mga asawa must submit. So that is the first principle in the Bible, instruction to us to have a happy marriage. Number 2, atong nabasa kanina, nga bisan unsa ang paghiusahon sa Ginoo, dili bulakon sa tao. It means to say, you should know, kamong duha, dapat makabalo mo, nga marriage, you have to reaffirm that marriage is a permanent commitment. Mag-inunungay na mo hangtod sa pagkatigulang, whether you like it or not, kay ning sulod taan ni nga kahimtang, kamo na gyud ang forever. Amen? Hangtod sa pagkatigulang. It means to say, walay makabulag ninyo, bisan pa ang inyong ugangan. Always reaffirm nga ang atong marriage, dili kini dula-dula. Kung dili, usa kini ka pag-confirm nimo sa imong love ngadto sa Dios, ingon nga siya mo ay nagtagdo kaninyong duha. Number 3, ang marriage is not also a 50-50 proportion. Dili pwede ng 50-50, patas tang duha. Ang tinuod nga patas 100-100. It means to say 100% ang imong trust. Amen? Sa imong asawa, then ikaw po asawa, kinahanglan nga 100% ang imong pag-trust sa imong bana. And that is what the Lord says, nga kinahanglan kita mag-respect to one another. Then another one, we should always say nga kani nga pagkaminyo, dili na kapwede nga kani ako ra ning income. Kundi ang ako sa una, ato na ni. Amen? Ang imo, ako, ang ako, imo.
dinana ang 100%. Buot ipasabot nga kinahanglan nga kita di ay kung 100% ta, kung naay masipyat, kunya 100-100 mo, dili 50-50, kaya 50-50, delikado na sa ospital, di ba? 50-50. So, ayaw mo na yung patas na. Kaya kung mag-inom ang bana, mag-inom mo ng asawa. So, naapay, kung 100%, kung nagpabadlong ang asawa, ang bana, so, napakay nabilin para i-pray ang imong bana or i-pray ang imong asawa. Kung maldita ka si Mrs., all you have to do is pray. You have to trust God, especially nga you can able to change her or you can able to change your husband through God's power, not in your power. Amen? Then another one, the wife also submit to their husband. Sama sa gingon kaganina, ang husband should always be the head of his woman. Okay. Then next in Ephesians 5:33, atong paminaw ng pulong sa Ginoo. Kaya ang bana maong ulo sa asawa, maingon man si Kristo sa maong ulo sa iglesia, sanglit siya maong maluluwas sa lanas. Okay. Over and over, ibalik na doon, for the head is the head of the wife, and the wife should submit to their husband and should love to his husband. So, it means to say, each of you, na amoy distinction, kabalo ka nga, ang imong asawa, lahi na siya og need kay sa imuhang, kay ikaw mabana. At the same, also, ang imong bana, lahi mo og need. Example, kung ang asawa musulod na og ukay-ukayan, dugay kay na mo gawas, Brother Marlon. Kung musunod na siya CR, dugay na siya mo gawas. Ayaw siya ipakisama nga parehas ni mo nga dali na mo gawas, mga lalaki. Muna'y kasagara nga awayan. Kay dapat itanaw ninyo ang inyong gender ba? Babae ang imong nasawa. Kung ang imong asawa mura gani o dali ra kaayo mo gawas, sa CR kaya amin mo, sulod na sila sa CR, manamin doon na sila dito. No? Una, dugay kayo na sila. Unya, panalitan gani nakaasawa kag inunana, nga dali na mo gawas, magduda na kag sugod. Kaya basing imong naasawa, dili babae. The same as true kung si Marlon, musulod sa department store or musulod diha sa Casillas, nga dugay kayo mo gawas, magduda na ka anak. Kaya basig dili lalaki ang imuhang na pangasawa pamana. No? So, kasagara, ang kaawayan yun about gender. Kay dapat masayod na nga ang atong gipangasawa, babae. Usa, mahinhin yun na sila, usahay, nainom-dum ko sa akong iyaan, ingon akong iyaan, usap ko akong uyuan, usap ko ka, mulakaw ka, murong kag maestra, hinay kayo. Diha na din nagsugod ang World War III. We should understand, labi na sa mga husband, we should understand nga ang mga babae, dugayan gid na sila. Pailisonin mo na sila. Pero di pa kailangan pamilit sa daghan din ng panglusnos pa sa naong. Pero ang lalaki, dali na kayo, niya ang lalaki po, pinata. Ang wife, you should also know nga ang lalaki, kasagara, dali na sila mag-ilis, pero kasagara, di na sila mag-care o nahugaw ba na. Sabi nga, kung ba na no, hugawan. Kasagara, di na reklamo sa asawa, hugawan daw ang bana. Maupod na siya ang kinaiya sa mga lalaki. Mostly, labi na mag-ayo na sila sa ilahang car, for example, sa ilang motorcycle, hugawin na sila. You have to understand na ang imong bana, lalaki na, di na sila kaayo hilig na ng sobra kalimpyo. Amen? So, muna kinahanglan nga, kuwan ka kanang musabot ka kung unsa ang gender sa imuhang gipamana or unsa ang gender sa imong gipangasawa. Okay, let's make it quick. So, muna nga kinahanglan ang babae, gikinahanglan ana niya Marlon, okay. And Christian, okay. Marlon, ang gikinahanglan ang babae nga magsige kaniya og hunghong I love you. Muna gikinahanglan sa babae.
Labi lang masuko, gaksa lang na siya, I love you. The more nga magsige kag I love you ana niya, the more nga ganahan na siya. Muna need sa usa ka babae. Then gusto kaayo na siya nga nga maminaw nga ikaw magsige ingon sa iya ha. Bisag umong lang, I love you. Ganahan kaya siya. Kita nga malalaki, magsige na sila yung I love you, mura magdudat ang lugay. Di ba? Okay. Gusto po kayo ang mga babae, I agree na to ni siya sa mga ninang. Gusto kayo mga babae nga hatag-hatagan ni mo na silang regalo. Igikan ka sa lakaw, nakay meeting dito, nakay conference, inigbalik, dapat nakay regalo. Kung samot na silang kahigugman ni mo, bisan mga tigulang na mo. That is the secret. Then, gusto po na sila nga kanunay sila i-remember pinaagi sa chat. No, i-chatan nila, muna ilang ganahan gid kayo. No, kunya, ganahan maganda sila when we say I love you, ma-feel nila ang protection. Ang babae ma-feel nila ang protection and dili sila mahimong insecure tungod kay sige man ka og maintain og hatag regalo plus I love you. Kung sa may need sa husband, okay, ang need sa husband, Christian, they always respect reverence. So sa may reverence, parang sila ang artista ng buhay mo, dapat. No, ikaw, dili na may panabing, kini si Marlon, hugawan kay kani si Marlon, di man kula, daghan kayong reklamo. Di na ganahan ng lalaki yan. Ang ganahan ng lalaki, kung magsige ka ingon, wapo kay akong bana. Amen? Diba? Husband, ganahan kayo ta. Ngayon nun ta nga, wapo kay akong bana, ipanghampog ito, buutan kay akong bana. Bisan pa, og na siya failures. Okay, Christian, bisan pa og naa siya failures, ayaw ipadungog sa mga silingan ang iyang failures. The more nga gusto ka mabako ang iyang failures, mawala iyang failures, matod ba niya Apostol Paul sa Philippians 4:8, what is lovable, what is admirable, unsa tong lamig paminaw mo, isultis mga amigo niya sa silingan. And that is kind of respect na gusto sa lalaki. Kaduha, ang gusto sa lalaki sa iyang asawa nga siya gid ang artista. Siya gid ang, kumbaga, pagpanday na siya gamay. Example ha, magpanday na siya, i-appreciate. Ganahan kaya ng lalaki i-appreciate. Tingnan kung bakakol. Ang mga lalaki, dirita mo confirm sa atong mga maninoy, atong ninong, sponsor. Di ba ganahan kayo ta, sir? Nga i-appreciate ta? Oh, magpaalot ta. Usay magpaalot ang lalaki, muana niya ang asawa. Mautap gisi nag-alot nimo, mautap ng alot eh. Frustrated kayo ang lalaki ana. Muna'y makapawala sa gugma sa lalaki, ug sige nimo ginanaon. Muna bisag pati kayo paggunting, bina okay raman. Sa sunod kuyog ko ha kung magpaalot ka. Hanaon lang. No? Kay kami mga lalaki, mo ginay kasagara nga kuan kanang need na namo nga gusto gid mi dayon. Gusto mi i-appreciate. Another one, kanang i-respect nimo ang among apelyido. Example, ang apelyido ni Marlon is Apat. No? Ayaw himuag 5. Amen? Respect, gano man, dili lang siya ang imong i-respect, kundi ang tibuok nga banay sa Apat. The same as true, si Marlon po, ngano nga, i-respect po niya imong apelyido, gumikan kay di lang po ikaw lang kundi tibuok banay po. Amen. So kinahanglan you should be faithful to one another. And the last one, gusto kaayo ang lalaki nga dependent ka sa iyaha. Dili gusto ang lalaki nga lapuan panimo siya sa imong mga desisyon. Amen. Na ako'y experience siya na exor. Akong magulang, maayo kay mo panday. Kay murag frustrated engineer. Pero sa dihang i-repair ni iyang balay, kuyo din makig-away ang iyahang asawa kanunay, di ko gusto i-repair na away sila. Pero pag abot sa mga bisita, ning daig niya na bisita, kasi nagpanday ana, ninduta ka ay pagka-repair. Oy, ingon din ng asawa, ay ako raman magiingnan akong bana, kay nanaon ra. Suko kayo ang ako ang magulang. Ganun na suko, gumikan din. Sa panahon nga naghimo pa siya sa project, di saway sa asawa. Pero sa panahon nga na ining appreciate,
Ang asawa na dahil mo yung nag-manager, ingon na siya, ay, ako lang yung akong bana, nanahon ron pag-repair. Kontra kain na sa lalaki. Amen? Di may ganahan na ang mga lalaki. Amen ba? Dito mo approve dito. Gusto may nga kung unsa nga mong ikuan, you have to appreciate. Good things na gid ang among gusto. Very simple ra kayo ang gikinahanglan sa lalaki. Ayaw ikanabitaw kaminusi ang imong bana. Ayaw ipakita nga nakaminos ka sa iyang desisyon. Kundi kung unsay desisyon sa bana, kinahanglan you have to appreciate. Amen? I-appreciate. Andam ka mo appreciate. Usahay, lisod kay mo uning appreciation. Pero mo na ikinahanglan namo mga bana. No? So, ang kami po mo in kuan, kanang in return, mula po mininyo. Ganahan kayo ng talo-taluan. Diba, sir? Kung talo-taluan ta sa asawa, lamig kayo ang asawa kakson, bisag mura pagbaril na kanako. Mayroon din ang insecure na din asawa, tambok na kayo ko muna buwan akong ilab. Ilab ka ni, imo din ingnon po ang asawa. Okay naman nga magpatambok, baka kay magakus pa man ka. Ganahan kayo ng asawa na. Pero usahay, bisan pag unsa ka siksi sa asawa, pero di ka balo mo appreciate sa bana, kandidato nga mabiyaan. Simple kayo mong gikinahanglan, Christian, appreciation. Now, di ka malimot, anak. Then another one, Luke 6:38. Nag-ingon ang Luke 6:38, give and you will receive. That is God's principle. Give and you shall receive. So, hinumduman na to nga first time pa ninyo na napakasal. Wa pa mo'y kabalo yun. This is not the end of your love, but this is the beginning of your kind of true life together. So, usahay, mura mong mga scientists, nag-observe pa mo, as you go through within 5 years, mag-observe pa mo, unsa magyudi, unsa magyuna. So, una nga, give and you will receive. If you give respect to your husband, then the husband will love you. Ano na gina? Cause and effect. Amen? If you know how to appreciate your husband, then the husband, in return, proud ka siya sa tanan ng mga asawa sa kalibutan, because siya ang akong asawa ang pinaka-the best. If you give love to your husband, if you give love to your wife, makadawat pud ka og love. Kung magpugas ka hatred, o ma-hatred pud ang imong madawat. Kung sa man ang principle sa Ginoo, give and you will receive. Kung unsang imong gigib, o pag-expect nga, okay, i-receive. Amen? So, magsige kag hatag kag appreciation, sige kung kag-action sa imong bana. Okay. Next is Matthew 18:15. Matthew 18:15, nagsulti diha ang biblical nga mga pamaagi kay mag-away man gini magtiayon. Totoo ba mo mag-away? Oo, say, mag-uyab gani mag-away na. Naay panahon nga mga gitawag nato nga mga misunderstanding sa isa't isa. But the Bible says nga naay pamaagi kung unsaon pag-settle down. Paminaw kong Word of God. Matthew 5:18. Matthew 18:15. O kung ang imong igsoong lalaki makasala bato kanimo, kumadto ka kung itaila kaniya ang iya sayop sa kaliwala kanimo, o kaniya lamang. Kung magpatalimog siya kanimo, nalukmay mo ang imong igsoon. Okay, kung naay mga bikil, naay mga away, ingon ang Bible, kung imong gitanaw nga siya nagkamali, ikaw ay una mo duol niya. Ang unang mo duol, example, kung nag-away si Marlon o si Christian, kung una mo duol sa iyaha, mo tiway sala. Amen? That is God's principle to resolve the problem. Para mawala ang problema, pamati ni mo nga nakasala niya akong bana, duulas siya una. Ayaw pagpagarbo. The more nga ikaw may muuna o duol, the more nga ikaw maoy walay sala. Unya, iniduol ni mo, ipahibalo sa iyaha nga nahiubos ka. Example, ang problema sa mga babae, kay bisan og nagselos, dili kabalo musulti nga nagselos ko. They keep on pretending. Og imong kakson, mangwakli. Di ba? Pero, ang akong tambag ni Christian, o sa tanang mga kababainan, kung nagselos ka, go to your husband. Kung na nagselos ko. Amen?
Be transparent of your feeling. Ayaw tago-tago aron masulba dayon. Kaya ang bana di nakatagna kung unsa inyong gibati. Ang bana maghulat na ng prangkahan. Prangkahi ang bana or prangkahi si Mrs. Ingnon nimo ako nagsilos sugo nimo. Pero usual ang lalaki mo musulti anak kasagara. Pero ang babae murag di kay sila musulti anang ako nagsilos nimo. Kay murag naagin na sila prideful, no? So, to resolve the differences in God's way, it is proper to approach a person. Imong ipahibalo kaniya nga unsay imuhang na matikda niya o unsay imong ikahiugsa niya. Ayaw tago-tago imong feelings. Amen? Both of you. Then, the last one, Proverbs 31:10-11. The words of God continues. Kisay makakaplag sa usang babae nga tapos, kaya ang iyang bili nagupak ay sa mahal ng mga bato. Ang kasing-kasing sa iyang bana, nagasalig kaniya, o siya wala makulani sa binansya. Okay. Ang kasing-kasing sa bana, nagasalig kaniya. The last thing the most important is trust. Okay? Ato isulti, trust. Trust. Kinahanglan doon na mo'y trust one another. That is the word of the Lord. Nga ang usa ka babae sa imuhang pagtanaw sa wa pa nimo pakasli, igsoon ko din sa Ginoo, dapat mag-build una ka og trust. Ug unya, kung nana kay trust, it is easy for you to forgive. Bisan pa kung mangayon ko siya pasaylo kung naay mga bigil, kung nakay trust sa iya, dali kay pasayloon. Pero kung wa gani kay salig niya, igsoon ko din sa Ginoo, useless ang tanan nga mga pangaypasaylo. It is very important about trust. Naboy gikuan diri nga what is trust? Ang letter T is called transparency. No, first T is transparency. Dapat Brother Marlon, kung unsay imong sweldo, imong ingon sa iya nga, mo ni akong income karon. Ikaw po, Christian, if you also have sidelines, nagtrabaho po ka, mo ni akong sweldo karon. Then, ang resulta na kay transparency. Not only in your feelings, but also in all asset kung sa inyong mga na-income. Then letter R of trust is respect. I-develop, i-cultivate kanunay ang respeto sa isa o isa. Kung nasuko siya, respetuhi siya. Amen? Kung panalitan na hubog si Marlon, respetuhi, ayaw, awaya ang hubog. Kay musukol yun nag-asawa. Di ba, sir? Amen? Ang hubog gani, kunya imong awayon, imuhang kasab-an, ma-feel sa hubog, ma-feel sa imong bana, nagmahay ko kaya ang ako dahil na asawa, di man akong uyab. Ang akong naasawa, ang akong mama. Ganun man, ingon man ang lalaki, mama ang inasawa. Ganun man, ang attitude, og hubog, yaw-yawan. Og ma-failure si mister, yaw-yawan. Grabe, usahay, mamunal pag binugha. Kung mamunal o binugha gani, mangusi, magyaw-yaw, muna ang usahay, mingon din sila, ngano kuno ang kabit nga, maayo man kuno kaay mo dala og bana. Siyempre, kaya ang kabit, kabalo siya nga kabit ra siya, pero ang asawa usahay, magsalig, ang resulta, mura na siya og mama. Kung sa day angayan buhaton, og uyab. Ang angayan buhaton og uyab, kung example lang nato ni, pero di man siya pala hubog. Example, kung mahubog siya, si Marlon, ayaw yaw-yawi. Ang dami yung initubig. Ayaw ito nagbukal. Matangi o labakara. Dahil di mo siya kuya sa kumbana, uy, waman kaagwantas bino. No, inana ang lab sa usa ka uyab. Pero kung imo ganing kasama, may risi sa imuha. Dahil imong kasaban og bayo, baboy-baboy yun, makadungog ang mga silingan, kanang lalaki giluong ra na niya. Pero kung mag-inom na sila sa ilahang amigo, unya imong apason, moingon dahil ng mga amigo, bay-bay, uli na bay, di-apas na kasi mong mama. Amen? Muna nga, ato ng likayan, Christian. The same as true with Marlon. Kung ang imuhang si Christian, example, muampas ka, ayaw pagyaw-yaw. Kay ma-feel ni Christian, ang ako ding napakaslan, ang ako ang papa. Dili akong bana. Dili akong uyab. Nga naman, ang sobra kayaw-yawan ng lalaki, mura po nag-amahan.
Una nga, likayan na to na. That is respect with one another. Then another one, unity in your decision. Okay, you have the right to kanang sana suggest. Pero ayaw ka supo, Christian, kung dili matuman ang imuhang suggestion. Kaya siya gihapon ang maghatag sa desisyon. Ug mo to ang desisyon, i-unite ka lang. No? If you cannot beat him, join him. Amen. So another one, letter S for trust is service. Serve one another. Kabalo mo hilot sa isa't isa. Kung naibalatian ng isa, hilot isa. Kung panalitan, kinahanglan yun gamang laba o bagong mga anak, Marlon, pas love kay kasi mong asawa kung pagpanganak niya, naagi kay gilaphan, bisa isa ka bukang lampin. Nga naman, it means to say, ma-feel niya nga love niyo siya. The same as true, nga muhilot ka sa imuhang bana, same as true, nga palangka kini mo siya. O ang katapusan for truth, for trust is truthfulness. Magmatinudanon mo sa isa't isa. Be truthful to your feelings, be truthful to your kung sa imong desisyon. Then, always remember, ipadayon ninyo ang respect, ang romance. Di wala ko ng romance, Brother Marlon. Bisan pa mag-edad ng tag-40, 50, naagihap mo ng romance. Amen? So, romance and responsibility. Know your gender, respect your needs, and your love will flourish. Okay, sa di pa ko matapos, gusto kong basahon sa nato ang 1 Timothy 3 verse 5. The Word of God says nga katapusan nga bersikulo sa Bible nga gisulti para sa ato ang couple. 1 Timothy 3 verse 5. Okay? Ang pamilya nga diin kabalo mo dumala sa iyang panimalay, mao'y mag-amit sa Ginoo. Pero batong usa ka pamilya nga way pakialam diha sa iyang responsibility, dili magamit sa Ginoo bisan sa kadilingban. Atong paminampulong sa Ginoo. Timothy. Okay, balik sabang ipilit ang kuwan. Timothy 3:5. Apan kung usa ka tawo dili mahibadong magdumala sa iyang panimalay, unsaon man niya sa pagdumtalima ang iglesia sa Dios. Okay. You cannot do God's work kung di ka magamit sa Ginoo kung di ka kabalo mo dumala sa imong panimalay. Ang basihanan sa Ginoo nga i-bless mo kung kabalo ka mo dumala sa inyong panimalay. Congratulations once again. O before I end, gusto na ko nga mag-pray ta. And I prepare here a couples of prayer. Ug akong ihangyan tanan sa pagpanindog as they recite the couples prayer. Heavenly Father, thank you for the wonderful gift of our marriage and for the spouse you have given me. Thank you for the love and commitment we share and for the journey we are together. Help us to remain united, with hearts and minds connected, and to always find rest and solace in our relationship. Guide us with wisdom to navigate the conflicts, teach us patience and understanding, and grant us the grace to forgive one another. May your marriage be source of joy, a heaven of peace and shining light that reflects your love to the world. In Jesus' name, amen. Almighty Father, bless this couple and congratulations in the name of Jesus Christ. Ako nihatag ninyo to remember. Okay? And congratulations. And as you go further, the love, the grace and love of God will be upon you forever. In Jesus' name. Palakpakan na to ang puno sa Ginoo. God bless us all. Thank you so much, Pastor John. And now you may now take your seats. Well, I believe the food is now ready and dinner will be served shortly. Kaya uban, nagpanikad na yun kayo, pag hindi pa mahaw.
Ang uban, wapoy paniud to. Pero ang uban gid ani, way pamahaw, wapoy paniud to. Okay? So before we begin our meal, let us take a moment to give thanks. May I kindly call on Mother Sor Angking Apat to lead us in offering the grace before meals. Okay, short announcement di ay katong mukaon o luto na nga karning baboy dili sa pikas, katong dili mukaon dili sa pikas. Kay na dito ang mga luto nga karning baboy, dinhi is ang dili mukaon og karning baboy. Short announcement lang. Okay. Alright, so I guess okay, kayong uban ang aon na ba mag-pray sa ta, aya ta mga aon at usang i-bless ang food. Alright, calling Pastor Juscoro Alarde to pray for giving blessings to the food.